Magandang araw, nandito ko ngayon sa Rusi Motors para i-feature sa inyo ito, ang Piaggio Ape. Tara at umpisa na natin. Ang Piaggio Ape City ay isang tuktok na galing sa Italy na may napatunayan na rin nakapareho din ng Bajaj RE when it comes to quality. Kung di yun na itatanong, Vespa company din ang gumawa nito, kaya makasisiguro ka talaga. Lingid sa aking kaalaman, Piaggio Ape ang pangalawa sa pinakasikat na brand ng tuktok sa buong mundo. Pangalawa ito sa Bajaj, kaya lumalaban talaga ang brand na ito. Ating talakayin ang exterior, interior at specs nito. Sa front, makikita mo agad ang headlight niya na bilog na parang sa Bajaj RE rin. Ang pagkakaiba lang ay nandito na sa bandang gilid ang signal light. Meron ding makintab na emblem logo rito sa gitna na parang kotse din. Kaya ang ganda talaga. Meron ding parang flare dito na medyo pahaba. At ang front fender niya ay plastic na may pagka-bendable pero hindi movable. Meron ding Rusco advertisement sticker rito at meron din na malaking Rusco sticker sa may windshield. Siya nga pala, ang windshield niya ay tamang-tama lang ang sukat, hindi malaki at hindi rin maliit. Iisa lang pala ang kanyang wiper. Kung mapapansin nyo, iisa lang ang suspension fork sa unahan, di tulad ng sa motorsiklo na dalawa. May napakakintab pala na logo emblem rito na very elegant na nakakadagdag sa attraction. Punta naman tayo sa side. Dito sa side matatanaw mo agad ng half door na may magandang shape na bumagi naman sa katawan ng tuktok pero walang pintuan sa front side location. Ang mga gulong nito ay steel rim, hindi alloy rim, na may sukat na 8 inches. Lahat ng braking system ay drum brake, hindi disc brake. Tube type ang tire, hindi tubeless. Mapapansin mo rin ang air intake ng air filter. Ang fender sa likuran ay animoy plastic. Plastic din ang fender sa unahan, tulad ng sinabi ko kanina. Ang mga ukit na lining sa gilid ay may pagka-squarish. Pati sa pinto ay ganun din. At ang ground clearance ng Rusco Piaggio Ape City ay 165 mm. So maganda ang ground clearance niya. Ang bubong pala nito ay canopy, hindi hard roof. Nandito pala sa bandang kanan ang gas filler. Ang gas tank nito ay may capacity na 10.5 liters. Kung mapapansin mo, may mudguard din dito sa may gitna. Niligay ito para proteksyon sa makina sa splash ng tubig kapag umuulan at sa iba pang elemento. Siya nga pala, kung papansin ninyo, palihis ang alignment ng gulong sa likuran. Sinadya talaga yan para kapag mabigat ang load ng Rusco Piaggio Ape City ay papantay na ang mga gulong. Ito ang medium size side mirror na oval shape square na may mahaba-habang arm na parang sa mga truck. Dito sa front seat location makikita mo ang driver's seat na parang leatherette ang material. Komportable din naman ang upuan pero mas maliit kesa sa Bajaj RE. Wala din itong headrest. Wag ka dahil may seatbelt din ito for protection and safety. Matatagpuan mo ang spare tire sa ilalim ng upuan. Steel rim din ito. Ito ang kabuuan ng dashboard dito sa loob ng front seat. Ito ang kanyang handlebar na may body color paint. Ito ang left-hand gear shifter. Sa katunayan,
nandito ang first gear, neutral, second gear, third gear hanggang fourth gear. Nandito naman ang right handle accelerator na tinitwist na parang sa motorsiklo. Meron din itong right control switches na hindi ko na iisa-isahin ang mga switches dahil nakikita nyo naman. Wala itong left control switches pero may mga switches dito sa upper left ng dashboard. Ito ay ang clutch lever. Hindi ito preno ha. Ang center ng handlebar ay may maliit na lalagyan. Ang instrumental cluster ay analog kung saan makikita mo ang speedometer, odometer, indicator at marami pang iba. May malaking lalagyan na patungan rito. Ang glove box naman sa bandang kanan ng dashboard ay may malaki-laking space naman na lockable. Meron din itong cigarette power plug na old school. Ang nakakatuwa pa rito ay may infotainment radio ito na may USB port. Kaya hindi ka maiinip sa biyahe. If I'm not mistaken, ito ang ignition switch na disusi, hindi push start. Medyo kakaibang posisyon ito kumpara sa ibang tuk-tuk. Please comment down below kung ito nga talaga ang ignition switch. At syempre, may speaker din ito na left and right. Kaya surround naman ng tunog. Maganda ang posisyon ng reservoir for brake fluid dahil medyo nakataas kaya hindi tatamaan ng paa. May metal protection pa rito para again hindi tamaan ng paa. Narito ang foot brake na 3 gulong na ang pumaypreno. Nandito naman ang handbrake lever for parking at ang maliit na lever na ito ay para sa reverse. Maganda ang vision sa windshield dahil eksakto ang size nito. Miski ang side mirror ay okay naman ang vision. Pero syempre, mas maganda kung mas malaki ang side mirror nito. Mas exposed ang fuse box nito kumpara sa ibang tuk-tuk. Meron din pala itong water bottle holder para sa nauuhaw na driver. Simple pero napaka-useful. Tulad din ng ibang mga tuk-tuk, metal ang flooring nito na may rubber floor matting para proteksyon sa pintura ng sahig. Dito sa driver's seat, ang headroom ko rito ay ganyan siya oh. Siguro mga 2 inch ito. Ngayon, ang legroom ko naman dito ay ganito. Ayan. Actually, pwede ko pa yata may suot yung paa, yung tuhod ko rito eh. Ayan oh. Naisusuot ko pa. Kaya okay siya, maluwag. Siya nga pala, if you like the video, please subscribe to my channel. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, share, and turn on notifications. Dito sa passenger's location, ang mga pintuan ay walang bulsa na lalagyan. Pero, ang upuan niya ay may mga seatbelts din for 3 passengers. 115 cm ang haba ng upuan. Kaya kasya naman ng 3 average size adult. Kung matataba o malalaki ang sasakay, ay magsisiksi ka na. Tulad ng sa driver's seat, wala rin itong headrest. Narito sa likod ng passenger seat ang compartment na animoy trunk space na pwedeng lagyan ng bagahe, mga malalaking gamit at iba pa. Halos wala namang sobrang features na makikita rito sa passenger's location. Ganito ang itsura ng kisame ng Rusco Piaggio Ape City. Tulad ng sinabi ko, canopy ito, hindi hard roof. Tulad ng sa front seat area, metal din ang flooring nito na may rubber floor matting na protection sa pintura. Dito naman sa passenger seat, ang headroom ko rito ay
ganyan, no? Malaki siya. Siguro nasa 2.5 to or 3 inch. Malaki. 5'10 nga pala height ko, ha. Sa back view naman, nandito ang engine cover niya na may malaking Ape City logo na may pagka-elegante ang lettering. Ang taillight niya ay may magandang shape na halogen din na tulad ng sa headlight. Sobrang dami talaga ng Rosco stickers ng tuktok na to. Kahit rito meron din. May makintab rin na Piaggio Makers of Vespa lettering rito. May lamp nga pala ang plate holder rito sa likod, kaya LTO compliance na rin. Ang bintana rito sa likod ay soft plastic, hindi glass windows. Dito sa engine bay, mapapansin mo na magkakasama na ang makina, 12 volts battery, gas tank, jack lifter, at iba pa. Ang engine capacity nito ay 230cc, 4-stroke, air-cooled, single spark. Ang maximum speed nito ay 70 km per hour. Euro 4 compliant na rin ito. Di ko pa sure ang fuel consumption nito, pero sigurado namang sobrang tipid nito kumpara sa kotse. Ito ang specs ng Rosco Piaggio Ape City. Lingid sa kaalaman ng iba ay meron kaming Bajaj RE for 5 years kaya hindi ko pa nasusubukan ang Rosco Piaggio Ape City. Pero batay sa narinig ko ay kapag mananeho mo raw ang Rosco Piaggio Ape City ay smooth ang suspension niya kung ikukumpara mo sa jeep, tricycle o e-bike. Malakas din daw siya sa akyatan na parang Bajaj RE rin. Tulad ng sinabi ko, Vespa ang gumawa ng Piaggio kaya katiwa-tiwala ito when it comes to quality. Pwede itong pamasada at pwede rin for private, personal, family use. Subok na sa buong mundo ang reliability ng Rosco Piaggio Ape City kaya may napatunayan na rin. Marami pong salamat sa Rusi San Pedro branch at sa Rosco Binyan branch sa pagpapaunlak na mag-video ng Rosco Piaggio Ape City. So that's it. Maraming salamat sa panonood. If you like my video, please subscribe to my channel. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share, and turn on notifications. Maraming salamat po.